Brethren, please be seated. And this is the Church Covenant. Pagpapatuloy po natin. At akmang-akma po yung binasa natin na Romans chapter 16 dito sa ating lesson. No, nagkataon. Sapagkat nandito na tayo sa huling yugto ng first paragraph. I think merong ilang bang paragraph yan? 3 or 4 na paragraph. At ito ay yung unang paragraph. After the preamble, ito yung meron tayong commitment to sustain the church. And then, we have the commitment to prioritize the church. Okay. So, meron pong sinabi dyan na to give it a sacred preeminence over all institutions of human origin. Yan po ay parang ipinapangako ng bawat kaanib ng isang iglesia na kapag ikaw ay member ng isang church, ay bibigyan mo ng preeminence. That is another word for priority. High priority or even highest priority. Over all institutions of human origin. Okay. So, ang atin pong verse dyan ay Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, let us deepen a little bit itong pinag-uusapan dito. Ano yung ibig sabihin ng ano ang kino-commit natin? Ano yung ginagawa natin pag sinabi natin? O anong dapat mangyari or gawain natin? Pag sinabi natin that we are giving it sacred preeminence over all institutions of human origin. Evaluate natin ang mga human institutions kung saan tayo ay kaanib, kasama. No? Ano-ano ba yung mga human institutions? Example. Government. Okay, good. Halimbawa, kasama ka sa government. No? Kasi dalawa yan eh. We are part of the state. And yung nationalismo, importante yan. No? Dapat makabayan tayo. So, pero, kumbaga, ang pagiging makabayan mo ay mas mababa kaysa sa pagiging kaanib mo ng church. Tama ba yan? Ay, mas mataas yung pagiging member mo ng church kaysa pagiging citizen mo of the Philippines. Tama ba? Dapat mas makabayan ka, kalimutan mo na muna yung church. Kasi mapapahamak yung bayan. Paano ba yun? Okay. So, remember na noong Civil War sa Amerika, no? Baptist fought against Baptist. And Baptist pastors fought against Baptist pastors. Kaya nagkaroon ng Northern Baptist Convention tsaka Southern Baptist Convention. Pare-parehong Baptist. Pare-parehong fundamental. Pare-parehong Bible. No? At meron nga isang storya na yung singer ni D.L. Moody na si pangalan nun, Ira Sankey ay kumakanta. Siya ay gwardiya sa isang kampo at habang siya ay pabalik-balik doon sa kampo nagbabantay, kinakanta niya yung isa sa mga famous na kanta niya. And yung kalaban niya ay nandun pala, babarilin na siya. Pero, noong narinig niya yung kanta, pareho sila ng kinakanta sa church. So, sabi niya, hindi ko kayang barilin yung aking kapatid sa Panginoon. No? So, that was one of the stories in the Civil War. Kaya, hindi siya namatay. Hindi siya. Nasa na siya. Isang putok na lang, patay na siya.
So, maganda rin na alam natin yung mga awit ng Panginoon, ano? Mamaya merong pinalaki dyan na gustong pumatay sa iyo, tapos pinalaki pala siya ng nanay niya na alam niyo yung mga awit. Anyway, this is giving sacred preeminence. What else? Ano pa? Government, work, okay? Family, ano pa? School, ano pa? Sports, sports association, ano pa? Yung mga kabarkada. So, kung ano pa ang maisip natin, sabi, seek ye first the kingdom of God. Now, what is the kingdom of God? What is the representative of God's kingdom on earth at this point in time? It is the church. There's no other representative. Kaya pag sinabi ngayon na i-implement natin yung Matthew 6:33 sa ating buhay, seek ye first the kingdom of God, seek ye first the interest of the church. Yun ang translation nun. Although hindi yun ang nakasulat, pero because yun ang representative, yun ang pinaka konkreto, no? Na kasi invisible ang kingdom of God asan ang visibility ng kingdom of God? Sa church. Saan mo makikita ang citizens of the kingdom of God? Sa church. Doon kilalang kilala mo kung sino yung mga nagsasabi na born again followers of the Lord Jesus Christ. Outside the church, the local church, marami ring claimants, pero hindi mo alam ang buhay niyan. Hindi mo alam, hindi mo nasusubaybayan, hindi mo nakikita yan. Minsan, ang problema natin, mas umahanga tayo doon sa mga nasa labas ng church na nagsasabing Kristiyano kesa doon sa nasa loob ng church. Bakit? Bakit kamo? Ba't mas kahanga-hanga yung mga tao sa labas? Minsan, mas mabait pa yung nasa labas. Okay. Pero bakit? Bakit mas kahanga-hanga para sa atin? Paano mo nalamang mas mabait yun? Ha? Nakikita mo ba yan every Sunday? Every Friday? Paano mo nalamang mas mabait? He sounds good. And we're talking about Christian, fellow Christians, We're not talking about, of course, we know that sometimes atheists, Muslims are kinder, gentler, more generous than us, no? We recognize that. But pagdating na sa kapwa mo Kristiyano, ang sinasabi ko, minsan mas hinahangaan natin yung hindi natin lagi nakakasama. Bakit? Hindi nakikita yung failure. Yun. Hindi mo nakikita yung failure Di ba? Dito, kita mo, ugali niyan, ganun. Di ba? Ugali niyan. Kaya, medyo bumababa tuloy yung respeto mo kasi, di ba, familiarity breeds contempt. Too much familiarity breeds contempt. Okay? So, masanay tayo, dinala tayo ng Panginoon dito, as one congregation, masanay tayo na yung ugali na masama at mabuti, kunin mo pareho yun. Mahalin mo yung tao sa kabuuan niya. Hindi yung mahal mo lang ang isang tao dahil para ang bait-bait niya. Kasi syempre, mas mabait yun. Di mo nakikita yung kasamaan nun Di ba? Puro kabaitan. Sigurado, may mga humahanga rin sa'yo na wala rito. At sasabihin lang, galing mong mag-post. No, ang galing, ang biblical ka talaga, ang bait mo, humble ka talaga. Hindi niya nakikita yung kayabangan mo Kaya nga siya sa'yo. Diba? Hanga tayo sa mga singers. Parang very godly. Pagka kumakanta, talaga naman, talaga, siguro banal na banal yung buhay niya. Di mo alam, adulterer yun. Diba? Ang ganda lang ng boses, godly mag-deliver, pero yung buhay nun di mo alam So, I mean, we're talking about preeminence. Sometimes, less ang preeminence
No? Mas gusto natin doon sa other side. Basta nabe-bless tayo doon. So, itong ating group, na less ang preeminence. So, dapat, anuhin natin, i-set natin ang giya natin straight. Na ito yung kingdom of God for you. At this present time, this is the kingdom of God for you. So, give it preeminence. And rank it high. Okay, now, merong halimbawa, ganyan. Merong circle sa buhay natin. Kanya-kanya tayo ng gawa ng circle or priority. Ito tinatawag na hierarchy of priorities sa ating buhay. No? Ang nakalagay doon sa covenant, pag pumasok ka sa church, yung church ang nasa ibabaw. Okay? Ngayon, tingnan natin itong Romans 16. Ano sabi rito? I commend unto you Phoebe, our sister, which is a servant of the church which is at Cenchreae, that you receive her in the Lord as becometh saints, and that you assist her in whatsoever business she had need of before. She had been a succorer of many, and of myself also. So, ito si Phoebe, sigurado, may mga ibang trabaho to, may pamilya to. Pero, tuwing may darating daw na saints, church members, fellow laborers in the Lord, sa kanyang bahay, inaaruga niya. She takes care of their needs. Hindi pwedeng pabayaan niya lang. Ganun kaya tayo. Pag may dumalaw sa bahay natin, no? O, pasensya na, busy kami. Maghanap ka na lang ng hotel dyan o ano. Bahala ka na muna kasi meron kaming sariling mga problema pa rito. Ganun ba? No? Ba, may bumisita sa'yo? O natawag sa'yo? Siyempre, alam mo, pag tumatawag ang isang tao, nagpapahiwatig yun. Na baka pwede mo ako imbitahin. Na dyan muna ako one day. Ano? Alam niyo sa Amerika, pagka one day daw, bisita ka. Pag 3 days, asungot ka na. So, pag one day, welcome. Pero pag tumagal ka na ng matagal na, ibang ano nun, pambihira. Dapat magbayad ka na or mag-ano ka na. So, yung hospitality ng Pilipino, no? Succorer of many. Ano pa? Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who have for my life laid down their own necks. Priorities. No? Talaga, ito ang member ng church na sinasabi doon. Na to give it preeminence. Pastor. Si Pastor Paul. Pastor Paul, hindi kami papayag na ikaw ang mapapahama ka. Maggagawa kami ng paraan para hindi ka mapahama. So, ganun ang attitude. No? They hazarded their necks. Kumbaga, yung unahin nila yung ulo nila maputol bago kay Pablo. Pag binasa mo pa yung buong 16 na yan, makikita mo. At iba pang mga epistles, no? Na talagang there is love for each other. Parang isa silang big family. No? So, sana ganun tayo, no? Huwag tayong mahiya sa isa't isa na may pangangailangan. Parang hindi ka nahihiya sa tatay mo na dumulog sa pangangailangan. No? Kasi ama mo yun eh. So, ganun dapat tayo. Hindi na tayo nahihiya na kailangan ko to eh. Baka pwede mo akong tulungan. Or ikaw ba, may kailangan ka ba? No? So, let's take it deeper. In a deeper level. Yung priorities natin. One big family tayo. Okay? Let's open our borders dito sa church. And then,
To contribute. Yan. Ito ay financial na pinag-uusapan dito. Kasi contribute. So let's go to some verses. 2 Corinthians 8, 5, 9, 13 to 15. Sige, Sister Marlene. Okay, so to contribute is to give equality. The purpose of contributions is to give equality so that nobody is lacking and nobody is abundant so much and he doesn't care about the others. No? Okay, so ngayon may attitude ka dapat pag ikaw ay nagko-contribute to the church. And that is cheerfully and regularly. So, sa 1 Corinthians 16, 1 to 2, Sister Gigi, please. Okay, so, cheerfully and regularly means, pag ikaw ay binibigay mo yung iyong contribution to the necessity of the saints, ay natutuwa yung puso mo na gawain yun. So, kung hindi natutuwa, magbigay ka pa rin. Huwag mo sabihin na, hindi ako natutuwa ngayon magbigay, hindi ako magbibigay. Kasi baka baliwala lang sa Panginoon. Hindi, magbigay ka pa rin. Hanggang sa naging makatuwaan mo na yon. Yun. Yun ang tama. No? Mag-contribute ka, tapos, i-develop mo yung cheerful attitude when you are giving. And then, give it regularly. And kagaya nga ng sinabi ko last Friday, doon sa Children's Department, magdala rin tayo ng offering, plate. No? Para yung mga children, tatakbo dito, kuha sa parents nila, tapos mag-o-offering doon. Or, may handa na sila. Okay? So, masasanay na yan. Magiging cheerful yan. At alam nyo yung mga naging cheerful giver nung sila'y malalaki na, nung maliliit sila sa Sunday School Children's Department, nasanay sila kasi doon. Kaya nung magkatrabaho na sila, lumaki sila sa church after 20 years, gustong-gusto nilang magbigay. Naging parte na ng buhay nila yon. So, that is, gawin natin yon, ha? Sabihin niyo sa Children's Department. Okay? So, it should be regular and cheerful. To the support of the ministry. Let's go to Matthew 10:10. Kate? Okay, the workman is worthy of his meat. Ibig sabihin, yung nagtatrabaho, karapat-dapat lamang na swelduhan para kumain. Yan ay prinsipyo na tinuro mismo ng Panginoon na kapag may nagtatrabaho, pakainin natin. Okay? So, kaya sabi niya doon sa mga apostle niya, disciples niya, punta kayo sa, go out into the highways and byways, go out to the ministry, pero wag kayo magdala ng pagkain. Sapagkat hayaan mo na offeran kayo ng pagkain noong mga tao. So sinasanay niya, training yun eh. Yung 3.5 years ng Panginoon sa personal earthly ministry niya is also a training ground dun sa mga apostles. So tinetraining niya para mag-rely sa provisions ng ministry. So, kasi ang principle is the laborer is worthy of his hire or the workman is worthy of his meat. Yun din sinasabi sa Luke 10:7, the laborer is worthy of his hire. So, let's go to 1 Corinthians 9:7 to 14, Sister Martina. Okay, so they which preach the gospel should live of the gospel. So, ito ay nasa discretion noong preacher. Kasi sabi niya, lest the gospel be hindered. So, pag mayaman ng church, meron siyang karapatan, yung preacher, at dapat
maituro ito at dapat ay alam din ng church na ang kanilang ministro dapat pinoprovide nila lahat kung mayaman yung church. Ngayon, kung mahirap yung church, tapos gaganunin mo, may hinder ang gospel. No? Kasi wala na ngang makain yung mga pamilya. Tapos magde-demand ka pa ng mataas na salary at lahat ipoprovide sa'yo according to your lifestyle. Di puro sila kayod at trabaho at offended. So, hindi na sila attend. O, hindi na sila magme-member. Lilipat na lang sila ng ibang church. So, the gospel will be hindered. Mahirap yung church eh. Pero kung kaya ng church, so it depends on yung kakayanan ng church. Kaya, kung kaya ba nilang magbigay ng eroplano eh. 'Di ba? O luho ang eroplano, luho ang Rolls Royce, luho ang malaking bahay na $10 million, luho 'yun. Pero kung $1 billion yung contributions ng church monthly, dahil bilyonaryo yung mga member, barya 'yun. No? Kaya nilang ibigay 'yun. 'Di ba? Proportionately. So, ibig sabihin, na-take care na nila lahat yung mga missionary. No? Walang mahirap na missionary. Walang church sila na sinent out na walang building. So, kompleto lahat ng facilities lang kanilang mga missions. At tuloy pa rin yung mission fund. Malaki ang mission fund. Meron pa rin sobra. Bigyan nila ng bigyan ng gift. Wala, hindi tayo dapat ma-offend sa ganun. Kung kaya. Pero hirap na hirap, tapos hihingian mo ng diba? Mercedes, o kung na mga luho lang, hindi naman kailangan, kalokohan yun. So, yun ang ibig sabihin ng now, they that live of the gospel, they that preach the gospel should live of the gospel, means wag papabayaan yung nagpipreach ng gospel na nagugutom. Yun. You look out. So, support of the ministry. Hindi tayo dapat na-offend. Halimbawa, yung meron diyang bigas na church. No? Tapos, merong kape na pang church. Kung doon ako kumuha ng kape, wala dapat ma-offend. Dahil, paggawain niya na. Kasi, para sa ministry yun eh. Ministro yung kumuha. No? So, parang ganon. No? Malit na bagay. Anyway, Galatians 6:6. Ha? Walang kape sa bigas. Okay, Galatians 6:6, Lawrence. Sige, Lawrence. Yet him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Yan, okay. So, yung daw tinuturuan ay dapat inaalagaan niya yung nagtuturo sa kanya. Yan. Na tinuturuan tayo ng Bible na yung tinuturuan, kung natututo kayo dun sa teacher ninyo, ay aalagaan nyo, communicate unto all good things. No? Sama dyan yung, ano ba mga good things? Pagkain. Ano pa? Cellphone. Damit. Sapatos. No? Good things. Good grooming. Di ba? So, marami. Good things. Kung ano yung good sa tingin mo. No? Good. Ginagawa mo sa sarili mo dahil good. Pag ginawa mo sa sarili mo dahil good, isipin mo rin yung nagtuturo sa'yo. Na, ang ganda ng bagay sa akin tong damit na to Maibili nga rin si pastor. Or si teacher, no? Kung sino yung nagtuturo. Okay? So, ayan ay magandang attitude na kapag lalo na
pagka, halimbawa, nandun na tayo sa Pilipinas, dala-dala natin yun. No? Ibig sabihin, maayos yung turo dito. Di ba? Isipin mo yun na pambira, galing ng pagpapalaki sa inyo nung BCA Biro mo, naisip mo yan din. Kasi nasiyahan ako, ang ganda ng sapatos ko. Tapos 1,000 lang o 2,000 lang. So, binili na rin kita, pastor. Diba? So, that is doing good. Yan ang ibig sabihin ng Galatians 6:6. Okay, the expenses of the church in Acts 4:35, inilagay nila sa apostles' feet yung mga pera so that they will have something to spend, no? And the relief of the poor. Punta tayo sa Matthew 25, mami. Sa mga mahihirap sa buong mundo, no? But we are carrying Matthew 25:40. There is a principle na pagka ang Panginoon kumbaga ang kapwa natin na mahirap, no, meron kang nakita na mahirap, pagka ikaw ay tumulong sa kanya, hindi mo tinutulungan yung mahirap as he is, kundi ang tinutulungan mo, kumbaga parang nagbibigay ka sa Panginoon. Yun dapat ang iniisip mo para maging generous tayo. Kasi pag ang iniisip mo, bira to, taon to, di ko na makilala to, wala akong mapapala rito, ba't ko tutulungan to? Pero pag ang inisip mo, for the glory of God, gagawin ko to. Diba? So, because the Lord Jesus Christ said, you have done it to the little ones, therefore you have done it to me. So, tutulong ako dito sa tao na to, kahit wala akong mapala sa kanya, kahit di ko na siya makita ulit, tutulungan ko to. Principle. And so, merong mga members of church na may hirap, no? So that is Romans 12:13. Brother Aaron. Romans 12 verse 13. Distributing to necessity of saints, given to hospitality. Yon. Necessity of saints. So lalo na noong unang panahon, yung panahon na early Christians na talagang mas marami, sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians, no? Not many mighty, not many noble, not many wise are those who are believers of Christ. But those who are poor, those who are have less in life, sila yung mga sumampalataya talaga sa Panginoon in droves. Dami-dami nila. Kukunti lang yung mayayaman. Kaya nag-away sila, di ba? Doon sa Acts chapter 7 ba yon? Dahil nagkakalamangan, kaya nagkaroon ng deacons. Kasi yung mga Grecian widows, hindi na masyadong nabibigyan. Yung mga Jewish widows, yun ang nauuna lagi. Kaya nag-aaway na sila. Mga Kristiyano sila, napansin ng mga apostles. Kasi lahat mahirap Tapos manglalamangan. Pare-pareho tayong Kristiyano. So, distributing to the necessity of the saints. Kumbaga, yan ay nasa covenant natin. Na alagaan natin yung sino man sa atin. Sino ba mahirap dito? Isang bilang nagsasabing huwag kang sinungaling. Okay. So lahat ng OFW mayayaman by comparison, by standard, no? Mas mayaman tayo kaysa doon sa mga nasa Pilipinas. Yun ang mahihirap, yung mga walang trabaho, no? Walang trabaho, nangungutang para mag-abroad. Isipin nyo, kayo andito na. Sila mangungutang pa lang, isasanla yung baka para lang makapunta rito, tapos maloloko pa. Yun ang mahirap. Mahirap na buhay yun. So kayo, sumusweldo regularly. Diba? And above average. Mas mataas pa sa police. Mas mataas pa sa military. Pag dinoble ni Duterte yung military, mas mataas na sila. Pero sa ngayon, ang average, kayo, yung mga taong yon ay handang mamatay para sa atin,
pero mas mataas na sweldo nyo, kayo nagpapasarap dito. Okay, so mayaman kayo, hindi kayo mahirap. Kaya sino nga alagaan natin ditong mahirap? Papadala sa Pilipinas. Okay? So yung mga naisip natin, no, kung sino yung mapunta sa atin, dinala ng Panginoon sa ating buhay na mahirap. Yung mga nandoon sa Estaraha, yung mga nandoon sa Bahay Kalinga. No? Kung may alam kayo na sino doon, ang contact person at yung totoong mahirap kasi ang balita ko doon talaga buhos na rin yung mga organizations hataw na rin yung mga organizations na nagbibigay regularly. Maraming na. So, pero kung talagang may kakapusan, okay, tulong tayo. Walang problema. Mag-raise tayo ng Okay, so let's go to and the spread of the gospel through all nations. Sa Acts 11:22, pinadala nila si Barnabas sa Samaria. No, I think if I remember right. And 13:3-4, I sinend out si Paul. So, tuwing may send out tayo, dapat pinoprovide natin yung kanilang mga pangailangan. Kaya magko-contribute tayo. Kaya regular yung contribution natin. I heard na last Friday, ang ating tithes and offering umabot ng 4,000. Sino nakakalam? 900. 4,090. Okay. Mataas yun, ano? Mataas yun? Oo. Kasi regular natin, 1,000, 2,000, biglang nag-4,000. So, sana regular 4,000, ano? Regular. At lalo na itong sweldo, sana makiat pa yan ng 6 or 10. I think, kung talagang magbibigay tayo, base ron sa ating kakayanan, tithes and offerings, hindi lang 4,000 No? Pagkasweldo, hindi lang 4,000 Siguro meron pang natitira na hindi pa niya nakukuha yung blessing ng cheerful giving. Kaya hindi pa siya nagpa-practice nun. So siguro pag-usapan natin. Kasi nakakahiya naman na ako lahat isa-isahin ko mga membro. Nagtatides ka ba? 'Di ba? Hindi maganda 'yun, hindi practical 'yun. Pero kung kapwa member ang magtatanong or in a manner of speaking ay tatanungin mo na, Brad, pag-usapan nga natin yung tithes. Paano ba 'yun? Paano ba mag-tithes? O, 'di ba? Hindi mo tinanong siya kung nagta-tithes siya. Tinanong mo siya, paano ba mag-tithes? Paano ka ba nagta-tithes? Kasi ako ganito Yan. Ganito ako Tapos pag minsan inuutang ko yan Tama ba yun? Yung magandang pag-usapan. Di ba? Makakatulong sa church yun. Na-encourage natin one another. Yung cheerful giver, lahat tayo. So, minsan yung mga usapan na ganyan, hindi natin alam, nakukonvict yung kausap mo. No? Hindi mo alam. You don't intend to do it, but the Lord is using it to convict. And therefore, you are doing something good for the good of the church, for the good of the kingdom of God. So, ano ba ang na-contribute natin sa BCA? Marami, mga marami na lang tayong na-contribute. Pero, ang dapat isipin natin, kulang pa yung nagawa ko. Huwag nating isipin na, ano pa ba ang kailangan nyo sa akin? Nagawa ko na lahat. Ano pa ba? Dapat wala sa vocabulary natin yun Yung sobra-sobra na nagawa ko para sa church na yan. Dapat ang isipin natin, kulang pa. Kulang pa yung paglilingkod ko sa Panginoon. Kulang pa yung meron pa akong pwedeng ibigay. Meron pa akong kaya.
Pag binless pa ako ng Panginoon, dadagdagan ko pa yan. Merong isang magandang meme, no? Nakalagay doon, ano yan? When your wealth increase also your giving. Anyway, I hope that we learn a lesson from this tonight.